Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa naging laro ni Magnus. Sa Team Norway versus Team Iran, matindi ang naging laro ni Magnus. Ginawa niya lahat ng effort, lahat ng mga pilit-pilit technique dahil natapos kagad yung board 4, natalo yung ka-teammate niya. Yung 2 and 3, natabla. Dumating sa point na mas twin situation siya. Kaya makikita natin dito yung talagang may nerve na namimilit. Okay, nag-E4 si Magnus, C6 si Parham at tinirahan ng makunat na depensa against E4 ang tinatawag na Karokan. Bishop F5, Knight D2, ayan. Tingnan natin kung anong sorpresa. Ayun, ang sorpresa. Sabi ko na hindi mo mahuhuli si Magnus sa opening eh. Ito, Knight D2, Knight B3, napaghandaan ba ni Parham yan? Sigurado 100% di niya napaghandaan sa opening yan. Okay, at H6, ang idea ay aatras yan mamaya. Castle, Bishop H7, A4. Okay, ang idea ng A4, simple lang pero magtutulak yan dyan hanggang sa magkaroon ng mainam na space sa queen side pero pinantayan ni Parham para di makapush. Bishop D2, pressure. Queen B6, develop at nag-rook C1. Yan ang lumalabas na novelty. New move sa bakbakang ito dahil H3 at Knight E1 na ang mga na-try dito. Tingnan natin, Rook C1, nag-G5. Ayun, paramdam din si Parham na mag-G4, may pressure din na karga, nag-King H1. Ayun, prophylactic lang. Ano idea ng King H1? Para siguro, ilag lang din at may plano si Magnus na titira o tutulak ng F4 yan later on. At para na rin, kung G4 naman dito, atras niyan, hindi naman sa Knight G1 ang purpose niyan eh. So iwas lang po talaga sa pressure ng queen. Knight G6, Bishop D3, Bishop B4, palit-palit, umilag si Magnus. Ayaw niya ng palit-palit ano. Queen C7, Knight D2, ayan na nga. Sabi ko na eh, itong plano na ito, talagang tutulak eh. Yun ang nakikita ni Magnus na play na gagawin niya eh. So, Knight H4, naghamon ng exchange ng bishop, kinapture, capture, at nag-C3, atras, C4. Ayan, okay? Medyo kaliwat kanan ang kanyang plano. Imbis na mag-F4, dinelay niya muna. Nag-C4 naman siya para nandyan ang reyna makapagdala or makapag-create ng pressure naman sa queen side. Knight F8. Ayan na po ang nangyayari sa kalaro ni Magnus. Nawiwindang eh, no? Knight F8, bad move. Dapat daw po ay Knight B6. Itret yung pawn sa A4. O nga, no? Tapos C takes D5, Knight takes D5, and Knight C4. Okay? Slightly better pa rin ang puti. Pero marami pa mangyayari dyan. Pero Knight F8, ano plano ni Parham? Magda Knight G6, no? At itong isang knight ay hindi naman babalik na dyan. Ready na yan para sa panibagong square niya sa F5. Nag-F4, ayan na nga po. Bumira na. Knight F5, another bad move by Parham. Dapat daw po ay Queen D7. Ako naman, sino naman na makakaisip niyan? Ang hirap maisip niyan. Queen D7, gumanon lang. Siguro, protection sa F5, no? Pero nag-Knight F5, Bishop G1, yun din pala purpose ng King H1. Na-imagine na ni Magnus na mangyayari ito, may aatrasan ng bishop na mainam. Grabe, no? Ang lupit ng imagination. Capture sa F4 at dito nag C takes D5, good move. E takes D5, force at nag Rook takes F4. Gumanda na, umayos na kagad, oh. Knight G7 at nag Queen C2. Simpleng angat pero kailangang matalas ang mata. May mga threat din yan. Baka mamaya tumulak yung tumira yung knight eh. H5, patong. Yan ang pinaka-purpose din ng angat ng queen para ipatong, baterya, pressure, atake sa F7, nag-knight GE6 para at the same time depensa na rin yung depensado yung pawn. Rook F5, Queen B6, Knight B1. Knight B1. Saan pupunta yan? Nag-H4 at nag-H3. Rook G7, Knight C3. Okay? Grabe mga improvements ni Magnus sa position. Mga unti-unting paikot-ikot ng knight. Nakakahilo yan. Knight D2. Ayan. Dito po ay pinapakain ng pawn sa D4 pero hindi pinansin ni Parham. Nag-Queen A6 lang. Bakit? Kasi kung kakapturein ang pawn sa D4, magku-Queen to D3. Mapapasubo. Okay, patungan natin ng isa para masabing may depensa, magna-Knight F3. Naku po,
Titriplihin ng patong-patong pala yan. Pag nag-C5, may rook takes na dyan. Ayan ang matindi. Knight takes G5, Knight takes D5, ayan, etc. etc. Pero garantisado, kitang-kita po sa evaluation bar na kalunos-lunos na ang mangyayari sa black. Grabe ka decisive, ano? So, kaya ginawa dito ni Parham, nag-Queen A6 lang. At nag-Rook F3. Yun, dito medyo nakabawi. Medyo nakahinga si Parham, no, na bad move si Magnus. Dapat daw ang consistent na tira ay Rook D1. Yun nga lang, napakahirap pong itira yan. Bakit? Kasi unang-una, sa mata natin maganda na, nakaporma na ang tore, nakabattery na di ba? Tapos biglang lilihis. Yun lang. Yun na ang limitasyon ng human logic sa computer calculation. So, dito nag-Rook F3, Rook D8, Knight F1, yun ang plano. Ay, oo. Grabe, lakas ng imagination din talaga ni Magnus. No? Pwede rin kasi mag-Knight H2, Knight G4, yung mga gano'n, no, na maneuver. Rook D7, Knight H2, Queen C4, nag-B3. Inatake ang Reyna, nilagyan ng bad move. Pero tingin ko, hindi naman. Kasi tira ng infinite analysis ng computer is B3 din eh. So, okay lang yan. Queen B4, Knight E2, yan. Dito, Rook F1 naman daw. Bakit? Kung capture na ito, grabe, kahapon pa binibigay ang pawn na yan. Ano? Capture, capture, Knight F3, ay, double. Okay, Queen E3, para depensa, may Rook E1. Okay, bibigay yung bishop sa G5. Okay po. So, nag-Knight E2, dinipensahan pa ni Magnus kahit na hindi naman pala kailangan depensahan na yun. Ano? Knight G6, brand X move. Dapat ang branded ay Queen D2. Yan po, makipagpalitan na Queen to Queen. O, pero Knight G6, Knight G4, grabe, sunod-sunod na yung mga X. Rook D3 naman daw dito para ma-prevent yung paparating na Queen D2 exchange. Yon ang gusto ng computer. Pero nag-Knight G4, Knight E7, atake. Naku, saan pupunta ang tore? Rook F6. Wala, no? Baka dito sa stage na to, kailangan na magpilit ni Magnus eh. Dahil kita na niya na, o alam na niya na natalo yung board 4 nila eh. Kaya dito naka-beast mode na si Magnus. Queen D2, naku, nagkasunod-sunod pa, good move. Bishop E3. So yung kanina po ha, wait lang po, baka mapatanong kayo. Kaya hindi makapture yan, kakapturein lang po ng pawn. Double yan. Ha? O pwedeng knight din eh. O, pero pawn ang pinakamatindi. So kaya hindi kinapture yun. Takes, Bishop E3, capture, Rook takes, at nag-C5. Okay, para magkaroon na ng counter si Parham. Takes, D4, ayun, no? Nagkaroon ng counter si Parham. Malakas din si Parham kumounter, no? Ayun, talaga. Eto na yung mga pilit-pilit boys team. Oh, nag-sacrifice na pero bawi din naman. G3. Pag kinapture to, kuha din yung pawn sa D4. Grabe. Ay, grabe yung King G8 to. Grabe ka genius, oh. Pinapaka-capture lang, oh. Oo nga. Kahit capturing yan, weak pa rin yan. Double pawn, mga kamatsas. Grabe. Lumakas ang evaluation dito ni Parham. Oh. Takes. Ayan, no? At kung kakapturin yung pawn, may Rook D7 check pero nag B5 lang. Another genius move by Magsudlo. Nag-King F3. Grabe, ginagawa ng lahat ni Magnus. Ginagawa na niyan lahat eh. Oh. Unang-una, itong King F3, ang dami mong dapat isipin dyan. Paano kung mag-Rook C3 check? Diba? Rook C3 check. Aangat siguro dyan. Then later on, mag-Rook D6. Mapilit niya lang. Hindi biro tong isang King F3 na to. Marami siyang kinonsider dito. Ito pa isa. Rook takes E5. Yan ang mas accurate. Nakita ni Parham. Rook E4. Tingnan nyo po yung mga diskarte ni Magnus. So, Rook F5. Di ba? Dito, pag kinapture, ay tapos na. Kumbaga, bebasican sa ibe-basic sa king and pawn ending. Tapos yan. Oh, may pass pawn eh. May outside pass pawn. Oh, di ba? Yun hahabulin niya yan eh. Oh, habol. Capture. Oh, dito naman. Ito, hahabulin pa ng king. Talo ka agad last minute. Ganun ang mga diskarte ni Magnus sa endgame, Oh, pero tama yung approach ni Magsudlo. Grabe ka, perfect rook and pawn ending. Perfect. Oh, pero syempre, si Magnus, hindi mapapalagay yan. Gagawa ng mga ikot-ikot yan. Oh, di ba?
Yun ngang walang hinahabol na score, namimilit yan eh. Lalo pa ngayon na may hinahabol na score. Kailangan isalba yung Team Norway. Oh, kaso gaanong kalakas ang resistance ng kanyang position para mapilit. Gaano katindi. O capture eh, hindi rin eh, wala rin. Templado rin eh. O check, 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 tago. O nakuha pero rook F3, good move, rook behind pass pawn pupunta. Ang mabigat nito yung extra pawn ni Magnus rook pawn. Wala pag rook pawn, ang daming mga drawish na magagawa yan. Threat, check, check. O yun, oh. Tingnan nyo, oh. Kapipilit ni Magnus, oh. Pinakapture na yung pawn. Mapilit lang. O, rook E5, King G7. Kaso, grabe si Parham din mag-assess ng endgame. Mamaw sa endgame, no? Ayan, no? Mabigat talaga tong si Parham. Tabla! Maraming natatawa pag sinasabi kong mabigat talaga tira ni Magsudlo kasi malaki to eh. Sabi nila, coach, literal na malaki talaga yan. Mabigat talaga yan. Wala naman sa ganun. Ang sinasabi ko yung mabigat na tira kayo talaga oh. Okay, talo sila Magnus 2.5, 1.5. Ginawa ng lahat ni Magnus ang magagawa niya. No, kumbaga sa doktor eh, ginawa na po namin lahat. Pero wala talaga eh. No, hindi na isalba ang team. Yun ang mabigat sa team tournament mga kamatsas, no. Pagka naunahan ng pitas ng isa, tapos eh ang gagawin ng dalawa eh tatablahan na lang, kung pressure yung isang matitira. Kasi walang karapatang makipagtabla. Makikipagpatayan talaga. So dito po, baka mapatanong kayo, bakit natabla? Kasi wala na, lalapit na lang yung king eh. O, lalapit na lang yan eh. O, maintain lang yung rook sa behind pass pawn. Pagka nangulit, o doon lang. O wala, napakalapit eh. O pag lumayo, o di punta lang doon, tabla na. Okay po. So, very easy. Lalapit yan dyan, then kukuhanin yung pawn sa A6. Very easy po ang draw na yan. Okay, congratulations Team Iran. At abangan po natin mamaya, kahapon kasi nag-break sila, pahinga muna. At mamaya ang bakbakang India versus China. Yan ang aalamin natin sa top board. Asian Showdown na mga kamatsas. Sa buong mundo pala, ang malalakas na team nasa Asia ngayon. Nasa India, nasa China, Uzbekistan. Ay grabe, ang lakas pala ng Asia talaga. O sana makahabol ang Philippines ano, sa lakas ng daloy ng Asian Warriors natin. Okay po, salamat po muli po sa darating na September 23, God willing, ay magpapasimula na ang ating online training for beginners, intermediate, and advanced. Lalagay ko po ang details sa comment section below, ipipin ko. Click nyo lang para po kayo ay makapag-register kung kayo po ay interesado. Gusto nyo mag-improve ang inyong mga laro, ang inyong ratings, gusto nyo ma-improve pa at up to the mastery ng chess talaga, mag-join na po kayo. Very affordable po ang ating registration fee. Si Coach I.M. Kamatsas po ang magtuturo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.